Dito na tayo sa dalawang way ng para lumakas ang ating pananampalataya. Una, yung pagzikir, yung pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ito yung pagsasaliksik ng kaalaman. Tulad ng sinabi natin, gamitin natin yung oras natin bawat araw, yung nakikinig tayo sa mga lecture, lalo yung mga sa mga Facebook, sa mga YouTube, anong topic na ano mo, halos nandoon na. Ang ano na lang natin, yung makinig na lang. Yung magbigay na lang ng oras. Kaya nga, makikita din natin, iba talaga yung mga may alam talaga. Iba talaga yung may alam. Kaya pag sumikapan natin na madadagdagan yung ating kaalaman sa bawat araw. Kaya nga ang ganun din yung talabul, yung farida, ala kulli muslim. Ang pagsasaliksi ng kaalaman, sabi ng Allah, ay ng propeta, faridatun. Ibig sabihin, obligado. Ang obligado, kung hindi mo ginawa, magkasala ka. Magkasala ka. Kung hindi mo ginawa ang pagsasaliks ng kaalaman. Tatanungin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw, mayroon kang wifi, ang lakas-lakas ng wifi mo. Ano ginawa mo? Bakit hindi ka natuto? Bakit ganito ganyan? Kasi lahat ng tao, haharap sa Allah subhanahu wa ta'ala, tatanungin. Tatanungin ng anumang ginawa niya sa mundo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yus'alam ma yaf'al wa hum yus'alun. Si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya tatanungin. Kung ano yung ginawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tatanungin ng Allah. Pero tayo ay tatanungin. Tayo yung tatanungin. Si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya tatanungin, bakit ginawa kang mahirap? Sino yung gumawa ng mahirap yun? Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya tatanungin niya, Allah, bakit mo ginawa ng mahirap ito? Hindi pwede. Ikaw, bakit ka ginawang may sakit? Tanungin mo siya, ya Allah, bakit mo ako ginawang may sakit? Hindi pwede tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kayo ang tanungin. Tatanungin tayo, ikaw, ginawa kang mahirap, nagsabar ka ba? Yan ang purpose. Kung nagsabar ka, ang mundo ay pangsamantala lang. Ang hirap dito sa mundo, pangsamantala lang. Hindi mo nakayanan yung hirap. Nakakain pa ka naman ng isang bisis sa isang araw. Marami nga, sa Palestine nga, hindi na nakakakain. Hindi ko alam kung paano sila kumakain, no? Doon yung iba, hindi pa sila makatulog. Ikaw, hirap lang, hindi mo na kaya. Ang dami mo ng reklamo. So yun, tayo ay tatanungin. Tatanungin tayo sa anumang ginawa natin. Lahat tayo, tatanungin, lahat, bawat isa sa atin, dapat pinaghandaan. Kasi kapag pinaghandaan mo na, naging madali na yung tanong. Pero kung hindi mo, kahit sa exam dito sa mundo, sa exam kahit yung LTO, ay pumasa doon kung hindi ka magbayad. Kasi hindi tayo nagano. Tama din tayo mag-aral. Hindi naman yan yung mga sign ganyan. Ganon. Kung pinaghandaan natin lahat ng exam, ay naging madali. Ganon din yung katanungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung pinaghandaan natin ito, maging madali din sa atin. Tatanungin tayo. Yung mga pera, saan mo kinuha? Saan mo ginastos? Kung ba yan ay pakurong, saan mo ginamit? Halimbawa lang. Okay, dito na tayo. Sample lang yun, sample. Ang lahat ay tatanong ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. So, maingat tayo, Maingat tayo. Malaga, alam na natin yan. Ano yung suhol. Kung mayroon ng video may naka-live na yun, kung panoorin nyo na lang. Hindi natin kailangan ulit-ulitin. Dapat magano kayo. Yung suhol, madali lang naman yung suhol. Matatawag ang isang bagay na suhol, ito yung definition niya. Kung papasok dito sa definition nito, pasok sa suhol. Sabi niya, ang suhol, magbigay ka ng anumang halaga, materials, para makuha mo yung karapatan ng iba. Or matakpan mo yung katotohanan. Yun lang naman. Kunin mo yung karapatan ng iba. Or pagtakpan mo yung katotohanan. Kaya nga, maging suhol yung mga nahuhuli. Ang katotohanan, may violation ka. Bayaran mo para hindi ka na magano.
tinakpan mo yung katotohanan. Di ba? Sinuhulan mo, kukuha ka ng lisensya, para hindi ka na mag-exam. Ang dapat dadaan ka sa exam, pero binayaran mo na. Kaya papasok pa sa suhol kasi hindi ka nag-exam, yun ang dapat. Dapat yun ang dapat, pero hindi mo binaanan. Pero dito sa Pilipinas naman sa atin, kung hindi ka magbayad, hindi ka makapasa. Yung suhol, ang suhol, kunti lang natin yung suhol, pwede. Kailan maging pwede? Kung ang karapatan mo ang kunin mo. Karapatan mo yung kunin mo. Halimbawa, kung hindi ka magbayad sa kanya, hindi mo makuha yung karapatan mo. Bayaran mo, kasalanan niya, pero hindi kasalanan mo. Halimbawa, mga lupa ka. Lupa mo, kung hindi mo bayaran yung attorney para makuha mo, suhulan mo yung para makuha mo yung karapatan. Mahalaga, karapatan mo, sa'yo. Pero haram sa kanya, pwede sa'yo. Pero ito, pagkatapos, sana tayo? Tapos na tayo sa pagsasaliksik ng kalaman. Pagtatanong, inshallah maganda natin. Pangatlo na isa sa mga way para tumas ang ating iman, ito yung pagbabasa ng Quran. Alam niyo kahit yung propeta sallallahu alaihi wasallam, ang propeta, may mga sahaba siya, inutusan niya, basahan mo ako ng Quran. Mga sahaba, basahan mo ako, sabi niya ng Quran. Sabi ng isang sahaba, basahan kita ng Quran, na sa'yo sabi ni binaba ang Quran. Tingnan mo, nagpapabasa ang propeta. Ang mga sahaba, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Quran, naiiyak sila. Makabasa sila yung mga in adab lawaki, may mga sahaba, ilang araw, naiiyak. Ganito yung mga sahaba. Nagpapataas, ang pagbabasa ng Quran sa kanila, ay nagpapataas ng iman. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, sabi ng Allah, zadatum imana. Innamal mu'minuna haqqan. Yun na ulaika humul mu'minuna haqqa. Ang tunay na mananampalataya, kapag sabi na nabanggit ang tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng nakita yung kalangitan, ganito tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Panginoon. At mabasa yung aya, yung Quran, sabi ng Allah, zadatum imana. Madagdagan ng kanilang pananampalataya. Kaya ang mga tao, mananampalataya, na nabasa ang Quran, wala man epekto ang Quran sa kanya, tingnan niya na yung iman niya. Kasi yung totoong mananampalataya, sabi nga, ulaika humul mu'minuna haqqa. Ang ganong kalagayan, pag binasa ang Quran, tataas ang iman mo, mananampalataya ka. Pero kung hindi tumataas, paalalanan ka ng Quran, walang epekto. Walang epekto sa iyo, walang epekto sa iman mo. Mayroon na tingnan mo na yung iman mo. So ito dapat pinagsumisikapan natin. Ang Quran hindi lang yung pagbabasa. Hindi lang yung pagbabasa, yung magpaganda ka ng basa mo ganito ganyan. Maganda rin 'yan. Pero hindi yan ang pinakalayunin niya. Ang pinakalayunin ng Quran, ito yung malaman natin ang meaning. Maintindihan natin. Imagine paano ka sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ano yung pinagutos, hindi mo alam. Sa Quran. Ano yung pinagbawal, hindi mo alam. Kaya nga, ito sa atin, bilang Muslim, bilang mananampalataya, pinagyayabang natin. Pinagyayabang natin, proud tayo na ang kitab natin ng Quran. Pero ano ba yan? Naintindihan na ba natin yan? Nabasa na ba natin page to page? Naintindihan ba natin nilalaman yan? Pinagyayabang ko, Muslim ako, Quran yung ano ko. Pero yung tanong, naintindihan mo yung nilalaman yan? Kasi yan ang pinakalayunin, purpose ng Quran. Bakit ibinaba? Yung nilalaman para maisagawa. Hindi yung pagbabasa lang. Para kuntis lang. Kuntis lang makakuha ka ng premyo. Hindi nang lain ang purpose ng Quran. Yung premyo lang, magbasa ka ng Quran para sa premyo. Pinaka-purpose ng Quran ay ito yung basahin at isagawa. Kung ano man yung pinagutos, isagawa naman yung pinagbawal ay layuan natin. So ito yung anong oras na ano? Wala pa ba? Nakalumagpas na tayo. At ilan na tayo? Pang-apat, ito yung kailangan yung mujala sa mga salihin. Dapat hindi tayo pwede yung mag-isa lang tayo.
Ang mag-isa lang, inalin tulad ng propeta, tulad siya ng, alam mo yung mga hayop, kambing, halimbawa, yung tupa. Paano yun kapag natanggal siya sa grupo? Madali siya kunin ng mangangain. Di ba? Kapag yung, inalin tulad ng propeta, hadis ito, yung kapag nag-ano kayo, na natanggal siya yung hayop, yung kambing halimbawa, naiwan na kaalis siya sa ano, madali siyang kunin. Ganon sabi na yung mananampalataya tayo. Kapag, kaya nga ang jamaa. Ha? Yung jamaa, kailangan natin ng jamaa. Para hindi ano tayo, madali siyang kunin. Sino yung kalaban natin? Satan. Yun ang pinagsisikapan ni Satan, matanggal ka sa pagka-Muslim mo. Isa sa mga way para hindi ka matanggal, tumibay ka sa pananampalataya mo, tumaas ang iman mo, yung makisalamuha ka sa mga mananampalataya. Kaya sinabi ng Allah, wal takum minkum ummah. Ummatu yad'una ilal khair, wa ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan mo, wal takum. Ito ay pautos. Gumawa kayo ng samahan, ummah. Grupo ng tao. Grupo ng tao. Ano yung purpose ng grupo ng tao na ito? Yad'una ilal khair. Manawagan sa kabutihan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Magutos sa mabuti at magbawal sa masama. Ito yung grupo na nagtatagumpay. Kaya nga ang pag-create ng mga, tingnan mo yung mga organization ngayon, kung ano-ano, basta hindi umalis sila sa purpose. Kaya yung propeta, alaykum bil jamaa. Dapat kayo sa jamaa. Meron kayong grupo. O hindi yung mag-isa mo lang. Nakapag mag-isa mo lang, nagtagumpay na si Satan. So, parang isa nata, 7:30 na. 7:35. May 12 minutes. 12 minutes. 7:35 na. So ito, dapat ito yung natin, yung jamaa. Kaya nga, kasama, sa natin yung, dapat tayo hindi umaalis sa mga kasama natin Muslim. Ihina talaga yung iman ng isang ng Muslim kapag hindi na siya makikisalamuha. Kaya nga tingnan mo yung ginawa ng Islam, mayroong Friday. Isang beses, isang linggo, lalo na tayo sa ngayon. Di ba, malalayo yung minsan sa isang barangay, mag-isa mo lang. Di ba? O yung Friday, magsumikap ka pumunta sa masjid para magkaano ka man sa jamaa mo. Kaya nga, ito yung ko sa inyo, nandito na rin ako, yung palagi nung kumustahin si Brother Erning. Erning ba yun? Kasi may sakit na tapos may edad na. May sakit din, matagal na. Tapos yung problema sa kanya, yung mga anak, niya, hindi din Muslim. Ang natin, ay wag na sana maulit ba yung mga nangyayari sa mga, iba pa. Yan, walang problema siya, mayroon namang kasama. Pero hindi Muslim. Di ba yung hindi na mailibing, tulad ng sa amin, wala na. May mga ganun, wala na. Bakit kung hindi pa alam? Yung mga ganun. Pero habang buhay siya, inshallah, nakita ko naman kay Brother Erning, talaga sincere. Nakita ko yung ikhlas niya sa niya. Nawa, kasi depende naman kung gaano yung kalakas ng iman mo, kalakas ng ibada mo. Wala namang mahirap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang mahirap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng yan, ang lahat ng tayong Muslim, lahat ng tao ay sa kontrol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang magawa. Tulad ng nangyari sa amin, isa lang siya, mag-isa lang niya Muslim. Nung namatay, hindi Muslim pamilya. Gusto ng asawa at sa kananay, iilibing sa non-Muslim. Pero yung kapatid niya, hindi pa Muslim, nilaban yung karapatan niya. Pinalibing, dinala sa amin. Dinala sa amin, Hindi Muslim yung asawa, lahat sila wala. Siya lang ang Muslim. Yan lang, baka yung buhay pa siya, binibili niya sa kapatid niya. Yung asawa at yung nanay, ipalibing sa dinala sa amin. Mga kailan lang. Sabi ko yun sa mga tanda, baka malakas ang nung nabubuhay pa siya. Kasi kung hindi, wala na yun. Wala naman nakakalam. So, inshallah, sana wag mangyari. Palakasin, walang mahirap sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Sa Allah subhanahu wa ta'ala makapangyarihan. At saka kung ano man ang nangyari na hindi na sa atin, ay hindi na natin pananagutan yun. Hindi natin pananagutan. Dahil tayo, may mga nangyayari sa atin na hindi natin hawak. Di ba? Hindi natin hawak. Kaya nga, ang tao, kaya pinag-usapan ng mga ulama, sila ba ay mayroon choice o wala? Di ba? Sa mga bagay. So, sabi ng mga ulama natin, sa mga bagay na hindi natin hawak, wala tayong choice doon. Sa sarili natin, Halimbawa, yung pagtibok ng puso natin. Choice ba natin yun? Hindi. Hindi natin choice. Hindi natin pag-ari yan. Yung pagtibok ng puso mo, hindi mo hawak. Kaya ay wala kang choice dyan. Ikaw ay napipilitan dyan. Kasi gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagkurap ng ano mo. Pero saan tayo mayroon tayong choice? Sa mga bagay, mayroon tayong halimbawa, tayo yung gagawa ng isang gawain. Halimbawa, yung pagpunta dito sa masjid, sino ang gumagawa? Tao, tayo. Doon tayo mayroon choice. So sa mga hindi tayo ang gagawa, wala tayong choice doon. Para maano natin kung tayo ba ay may choice o wala. Kaya saan lang tayo may choice? Mayroon tayong ano ba yung choice na yun? Yung pagpipilian o free will, yung free will. Kasi yung free will nito mahirap. Sa mga ulama pinag-uusapan kung tao ba ay mayroon free will o wala. So, saan lang tayo may free will? Sinasabi, sa mga gawain na tayo ang gagawa. Pagpunta sa masjid, tayo yung gagawa, hindi. Tayo yung gagawa. So, doon ka mayroong free will. Yung kakain, yung tatanggap ng pakurong. Halimbawa lang, choice o meron ka ikaw. Kaya tinatanong ako doon, sabi ko, huwag na kayong maingay, kung tanggapin nyo, huwag na kayong maingay, huwag na akong tanungin kung haram o halal. Kasi yung mga bagay na yan na, natin na, hindi natin alam, pinakamababa dyan, subaha. Kung kaya ng iman nila, kayo. Choice nyo yan. Huwag nyo na akong tanungin haram o halal. Huwag na kayong maingal. Tapos ako pa yung anuhin nyo. Sabi nyo, ako yung nagsabi-sabi na ganito. Huwag na ako ibinta. Hindi na ako maibinta na Nasa inyo yan. Kasi dyan yung mga ulama, naglabas na sila ng Pag-aralan niyo kung ano yung suhol. Yan na yung suhol. Di ba binanggit natin? Bibigyan na para makuha yung karapatan ng iba o matakpan yung katotohanan. Ibtalul haq. Sa Yun lang naman. Kasi pang-aapi yun. Dito lang sa atin kasi yung eleksyon sa atin, iba kasi yung mga eleksyon dito sa atin. Wala ka naman pagpipilian. Kahit sino yung piliin mo, wala din. Parehas din, hindi naman manampalataya. Pero kapag sa Mindanao, maaari papasok sa kanila. Kung halimbawa may tumatakbo, ito Muslim, na matuwid, ito naman hindi. Talaga, tapos babayaran ka ng ito, bibigyan ka ng pera para butuhin mo siya, hindi mo mabuto yung karapat-dapat. Di ba? Maaari dun sa kanila. Pero kung dito sa atin, parehas. Dahil ba dun sa amin, parehas babae. Dahil anong yun mo? Pero sa atin, pipili tayo, yung natin, kung sa tingin mo na wala naman, wag kang bumuto. Pero dito sa atin, kailangan ka bumuto para ma-activate yung registration mo. Kasi kapag hindi ka daw bumuto yan, ilang buto, mawala na yung pangalan mo. Kailangan mo ma-activate. Pero sa atin yan. So inshallah, basta piliin natin, lalo na malapit na yung butuhan, siyempre priority natin mga Muslim. Kapwa natin manalo di matalo. Ay manalo matalo. Malaga sinuportan natin Muslim kasi nag-Muslim, nagsusuporta sa Muslim. Awliya ba'duhum. Diba? Ibig sabihin, sila yung magkakaibigan. Sila yung nagtutulungan. Yung Muslim. So, tingnan natin. Tulad ng doon, dati, ng presidente, may presidente Muslim noon. Pa isa lang pangalan. Yun lang binuto ko.
Ako lang, Ruben, ang pangalan niyo. binoto ko Si talaga. Ruben, binoto niyo. Ha? Ruben. Oo, binoto ko. Kasi basta at least meron siyang pagka-Muslim. Ano natin. So, Arangkada party list tayo. yeah, sa inyo. Na-choose ninyo. Basta yan, meron kayong pagpipilian dyan. Maaari, sabi nila, tulad ng sinabi ni Arangkada, ano yung sinabi niya yung post niya? Pananagutan. Ang bawat boto, ano yung sinabi niya? Ang bawat boto ay mayroong parang pananagutan. Kaya pumili tayo ng ano. Tama naman yun, pananagutan natin. Pananagutan natin yung pipilian. So inshallah, hanggang dito lang.